Masarap lumipad para sa pangarap pero hindi rin kumpleto ang kalayaan ng paglalayag para sa flight steward na kagaya ni Jovelyn Pelaez. Just sit back, relax, sir. Para enjoy the flight. O watching movies kayo, ganyan. Relax. Pag uwi niyo sa Pilipinas, makakita niyo ulit yung pamilya niyo. So, mahirap kasi yung iba, as in walang-wala. Parang uuwi sila, wala silang ipon, tas parang thinking, kasi kapag sinabi natin sa Pilipinas, pag OFW ka, feeling nila ang daming pera. Para kang ATM, hindi talaga nila alam kung anong nangyayari sa amin dito. Lalo na yung homesickness, yun talaga yung pinakakalaban. Parang dalawang pakpak ng eroplano, naninimbang ang kanyang loob sa saya at lungkot. Bumabalanse ang kanyang isip sa katuwirang matuwid. Bago ko umalis ng Pilipinas kasi my mom was diagnosed of cancer. Tapos, parang yung every Manila flight ko, parang magiging duty ko is ako yung night shift na bantay sa ospital. Iba siya compared dun sa OFW na meron dito sa Qatar. Isa si Jovi sa maraming OFW na naninirahan sa Qatar. So, nagdi-disembark kami ng passengers. Tapos, sabi ko, ma'am, enjoy niyo po, welcome home. Ganyan. Tapos, yung pasahero, nakangiti pa. Tapos, nagmamadali siya lumabas sa aeroplano. Tapos sabi niya, ma'am, sige, salamat po. Umuwi ako kasi namatay yung tatay ko. Sabi niya, we lose sight of kung ano talaga yung purpose namin doon. Minsan hindi na nila alam kung ano yung rights nila. Parang pag mag-serve kami, ayawan nila kasi feeling nila may bayad, in-flight. Sabi ko, hindi ma'am, lahat yan fully paid na. Kahit kayo, kahit ano. Oo, nasa ibang bansa ka, yung kinikita mo compared to what you're earning in the Philippines, significantly higher siya. Pero, parang kung tutusin mo at the end of the day, same lang naman yung conditions natin. Even though nakikita ko yung lola ko, kapatid ko every month, at least, hindi pa rin ako sanay dun sa goodbye part. Na parang, every time I hug my lola, goodbye. Parang first time mo nga alis pa din. Yung dad ko din kasi, OFW siya. Isa si Jovi sa maraming OFW na umaasama ng isang magandang Pilipinas. Para paglanding niya sa pagpapamilya ay sama-sama tayong makalipad na rin sa maunlad na bukas. Si President Duterte, I really think he has a heart for the Filipinos. Change is coming, okay. But the thing is, it doesn't happen overnight. Just introduce who Jesus is. Kasi for me, he made a difference.